Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, tuturuan ko kayo kung papaano tayo makakahanap ng typing job. Lalong-lalo na sa mga walang idea sa inyo na kung papaano mag-apply, ano yung gagawin natin mga profile. So dito guys sa video na to, ituturo ko sa inyo yung strategy kung papaano ko ginagawa yung pag-a-apply ng typing job. To para to sa mga beginners, sa mga students, sa mga walang experience sa inyo. Okay guys, na kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay guys, sa mga bagong subscribers natin, so join tayo dito guys sa members area natin para makanood tayo ng product listing course. At the same time ay makareceive na rin tayo ng certificate of completion ng course natin na pwede nyong ilagay sa mga freelancing profile nyo na makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga beginners at sa mga wala pang experience sa inyo. So, join lang tayo dito guys sa members area natin. Okay, so unang-una guys, no, kapag maghahanap tayo ng typing job, ang unang tanong natin, ano ba yung sasabihin natin sa client or ano ba yung mga ipapasa natin para applyan yung trabaho na nakita natin. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nating applyan. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga type ng mga typing job na pwede nyong i-search, no, sa mga freelancing website. So dito guys, ito yung ginagamit kong proposal letter. So ibig sabihin kapag nag-a-apply ako, meron akong nakitang trabaho na alam ko na kaya ko. So, papasahan ko sila ng cover letter or proposal letter. So, isa lang sila. So, ito yung isinisend ko sa kanila. So, pwede nyo itong i-post, pwede nyo itong kopyahin. Kung tatanong nyo, sir, hindi naman ako mabilis mag-type. Sir, hindi naman ako marunong sa data entry. Ay, hindi naman ako marunong mag-transcribe. So, dito guys kasi, sa pagta-transcribe sa mga typing job, hindi naman yan panonoorin kayo ng client nyo na patingin nga kung 60 words per minute ka mag-type. Hindi naman siya ganon. Patingin nga kung marunong ka mag-transcribe. So, hindi naman siya ganon, no? So, dito guys, kaya natin ilalagay yung mga skill set na to. Kasi ito yung skill set na hinahanap ng mga naghahanap ng typing job na mga VA. So, dito, ang gagawin nyo, pwede nyo naman hindi sundin yan. So, ibig sabihin, meron kayong timeline na matatanggap. So, ibig sabihin nun, ito kailangan ko to bukas. So, ano ba yung gagawin natin? So, makikita nyo naman sa description nung a-applyin yung trabaho kung ano yung gagawin yung trabaho. So eto guys, palamuti lang to, no? Kahit sabihin mo hindi, sir, hindi ko nga alam kung ano yung proofreader eh. Hindi ko nga siya alam eh. So ibo-void na natin yon. Pero ilalagay niyo siya dito sa proposal or sa cover letter nyo. Ang ibig ko sabihin, para lang meron silang mabasa na, transcriptionist to, nagtatranscribe to, nagde-data entry to, gumagamit to ng Google Docs, gumagamit to ng Google Sheet. Pero yung trabaho nyo, hindi naman to. Kaya sinasabi ko sa inyo, doon sa hahanapin yung trabaho, kailangan alam nyo na ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Aalamin nyo kung ano yung eksaktong gagawin nyo sa trabaho na a-applyan nyo. So, kung sa tingin nyo, alam nyo kung paano siya gawin, dun nyo siya a-applyan. So, ito guys, sa isang skill set kasi ng mga nagta-typing job, ito yung mga hinahanap nila. So, halimbawa, meron kayong nakitang trabaho, no? Magta-transcribe kayo ng audio to text. So, eto, palamuti na lang to. Yung mabilis to mag-type, proofreader to, nagde-data entry to. So, palamuti na lang yan. Pero ang pinakatrabaho nyo ay mag-transcribe ng audio to text. So, yun yung diskarte na ginagawa ko dito sa pagpapasa, lalo na sa ibang mga trabaho, no? Sa dropshipping, ibig sabihin kahit hindi ko alam yung ginagamit nilang tools, sasabihin ko, alam ko. Ganun yung ginagawa ko. Kasi marunong na ako sa ibang tools. Pare-pareho lang naman sila. So dito sa typing job, ito yung mga skill set na pwede nyong ilagay, no, sa cover letter nyo. So ano ba yung mga type ng mga typing job? No? Meron audio to text, meron image to text. So ibig sabihin, picture, tapos ilalagay nyo lang sila sa MS Word. Meron naman PDF file kasi hindi nila na-edit. Tapos ita-transcribe niyo siya or ita-transfer niyo siya into docs. So doon mangyayari yung typing job. Tapos mga data entry, magsa-subtitle ng mga video, magta-translate. So mga copywriter. So yun yung mga type ng mga typing job. Okay, so dito naman sa freelancing website, halimbawa na magta-type kayo dito ng typing, magre-recommend na sa inyo si Upwork for example ng mga typing job na pwede niyo ma-applyan. So, halimbawa, itong Kurdish to English. So, kung marunong ka ng lingwahe na to, ita-transfer mo lang siya sa English, pwede mong basahin yung description bago mo siya applyan. Kailangan alam mo muna. So, pag in-scroll down natin, halimbawa, dito, transcribe PDF documents into editable Word documents. So, ibig sabihin, MS Word, Google Docs, pwede nyo siyang i-transfer. So, ngayon, ang budget niya, $35 dito sa trabaho na to. So, check natin. Meron daw siyang several pages ng PDF documents. So, yun lang, oh. So, ang gagawin nyo lang siya, i-convert nyo lang siya, oh. Pwede nyo nang applyan to. Ito yung mga sample niya. So, click natin yung sample niya. So, ayan. Kasi hindi siya na-edit. Ayan, oh. Para siyang image to text. Yan, ito yon.
So, check natin to. So, ayan. Ang gagawin nyo lang dyan ay, so, ililipat nyo lang siya sa docs. So, meron siyang mga file, ayan o, mga para siyang image to text lang. So, napakadali lang ng trabaho na to. Napakasimple lang ng trabaho. So, ngayon, a-applyan natin siya. Ito yung skill set. Microsoft Word, General Transcription, Typing. Pero, wala naman dito yung tinatawag na yung kailangan. Sir, kailangan ba rito? Mabilis ako mag-type. Hindi niya naman nahanapin yun eh. Ang importante, magawa niyo yung pinapagawa niya. So, ito yung sinasabi ko na pwede nating applyan. Kiklik niyo yung apply now. Yan. Tapos, ayan, makikita natin dito sa baba. Ayan, magkano yung bid? 35. So, ang mapupunta sa inyo ay $31. Tapos, yung duration, halimbawa, no? Less than 1 month. Ito yung pinakamababa eh. Halimbawa, madali lang yung trabaho. Sa less than 1 month lang tayo. Tapos, cover letter, ayan, dito tayo mag-a-attach ng cover letter. So, halimbawa, ito yung cover letter natin. Kakopy ko yan. Tapos, ipipaste ko siya rito. Ayan. Tapos, lalagay mo na yung pangalan mo rito. Halimbawa, Dave. So, ganyan lang kasimple. Tapos, kiklik nyo yung apply. So, dito sa ilalim, so, makikita nyo rito yung pinaka-bid ninyo. Tapos, kiklik nyo lang send for 9 connects. So, sa mga nagtatanong naman sa inyo, sir, ano yung connects? Yung connects, ito yung ginagamit natin sa pag-apply. So, nangangailangan siya para siyang, kumbaga sa mga games, para siyang gem. Bibili kayo ng gem para makapag-apply. So, yun yung connects dito sa Upwork. So, paano nyo naman mabibili yung connects? So, halimbawa, no, sa profile nyo dito sa Upwork, click natin tong home. So, kung makikita nyo rito guys sa gilid, ito yung connects. Yan, buy connects. Tapos makikita, pwede nyo kayong gumamit dito ng PayPal, pwede kayong gumamit ng bank. Ayan, kung magkano. Sa 10 connects, $1.50. So, ibig sabihin, nasa mga 60 pesos, no? Or sabihin na natin na 75 pesos sa 10 connects. So, kung magkano yung budget nyo para makabili kayo. Pero kung ako tatanungin, dito ako sa 100 connects. Ano yung pinagkaiba naman nito? Sir, ang mahal, 1.5. Pero pag nag-apply kayo sa labas, gagastos kayo ng pamasahe, requirements, ng kung ano-ano. So, hindi lang 1.5 ang aabutin, no? Para sa akin, kung mag-work from home kayo, so, worth it naman, no? Pareho lang siya. Tapos, kung meron kayong promo code, pwede nyo lagay dito para magkaroon kayo ng discount. Yan. Ganun lang kasimple, no? Pag pay nyo rito, pag buy connects, makikita nyo dito, yan, yung mga payment option nila. Kagaya nito, no? Meron akong pera sa Upwork ko, pwede nyo lang i-kaltas sa payment ko sa Upwork. Pero kung meron kayo ibang payment option, so pwede nyo ilagay dito yung payment option nyo. Yan. Pero usually naman sa Upwork na nila, no? Sa Upwork na nila kinakaltas. Kung meron kayong connects, nakakuha na kayo ng client, pwede nyo nang gamitin yun, pambili din ng connects. Pero kung sakaling magkaroon kayo ng title dito sa Upwork, halimbawa, naging rising star kayo, magkakaroon kayo ng mga pre-connects dito, monthly. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to, lalo na sa mga beginners sa inyo, sa mga nagbabalak na mag-work from home. So, isa to sa mga stepping stone ninyo, yung mga madadaling trabaho para magkaroon ng rate yung mga profile nyo dito sa mga freelancing website. Lagi yung tatandaan na ang pinaka-importante sa work from home ay yung profile nyo. Kaya, sa bawat trabaho na matatanggap ninyo, na gagawin ninyo, gawin nyo yung best ninyo para ma-rate kayo ng mataas. So, doon bumabase yung ibang mga client. Titingnan nila kung yung mga previous work nyo, kung ilan star yung binibigay sa inyo. Kaya sinasuggest ko na ayusin natin yung trabaho natin para makareceive tayo ng mga matataas na rate. So yun guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.